What's up guys? Welcome back sa Kapitan TV. Sa tuwing naririnig natin ang salitang kulungan, kadalasan ang naiisip natin ay madilim na selda, rehas at stress. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga kulungan sa mundo na mas parang resort, eco farm o mas maayos pa kaysa sa bahay mo, kaibigan? Imaginin mo ito, kaibigan. Biglang nahuli ang mga sangkot sa flood control corruption sa Pilipinas. Anong kulungan kaya ang pipiliin nila? Siguro, ang Otago sa New Zealand para makapag-rock climbing habang iniisip kung saan napunta ang budget. O ang kulungan ng Bastoy sa Norway para magbike sa paligid at mag-feel na parang summer camp. At syempre kaibigan, meron ding kulungan sa Halden sa Norway para mag-record ng music sa studio at mag-gym habang nagre-reflect sa life choices nila. Oo kaibigan, sa mundo ng luxurious prisons, minsan mas masaya pa at productive ang preso kaysa karamihan sa labas. Ngayon, samahan nyo ako sa isang nakakamanga at nakaka-curious at nakakawaw na biyahe sa top 9 na pinakamaluho na bilangguan. Kaya tara, simulan na natin. Kapag sinabi mong kulungan sa Pilipinas, aminin natin, hindi ka agad maiinggit. Maiinitan ka pa lang, parang gusto mo nang umalis kahit bisita ka lang. Pero may isang kulungan sa bansa na imbis na iyakan, sinasayawan ng buong mundo. Ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, o mas kilala bilang yung kulungan na may synchronize pa kaysa sa school dance competition. Habang ikaw nung high school ay nahihirapang sumabay sa sayaw, dito, libo-libo sila at walang choice, kailangan sabay. Sumikat ang CPDRC dahil sa viral dance videos. Michael Jackson, meron. Pop songs, meron. Formation na parang military drill, meron din. Sa ibang kulungan, ang naririnig mo ay sigawan. Dito, 5, 6, 7, 8. Ngayon ang tanong, luxury ba talaga ito? Walang aircon, walang hotel bed, walang room service. Pero isipin mo ito kaibigan, ilang tao sa labas ang may oras para mag-exercise araw-araw. Alam naman natin na marami sa atin ang busy sa mga katrabaho, ay stress sa opisina, kulong sa traffic, kulong din sa bills. Samantalang sila kulong sa pader, pero hindi kulong ang katawan. Ang CPDRC ay hindi luxury ng pera, ito ay luxury ng galaw. Kapag ang katawan gumagalaw, ang isip humuhupa. Kapag sabay-sabay kayong gumagalaw, nawawala ang ego. Hindi ka bida dito, parte ka lang ng formation. Parang buhay lang, di ba? Akala mo ikaw ang main character, pero extra ka lang pala. Ang sistema ng CPDRC ay simple. Pagurin mo ang katawan para hindi magwala ang isip. Imbis na mag-away ang mga preso, nagkakabisado sila ng steps. Imbis na suntukan, may rehearsal. Imbis na riot, may choreography. May nagsasabing pinapahiya raw ang mga preso dito. Pero tanungin mo ang sarili mo kaibigan. Mas nakakahiya ba ang sumayaw o mas nakakahiya ang tuluyang mawalan ng direksyon? Hindi lahat ng preso ay pare-pareho ang kasalanan. Pero lahat sila pare-parehong tao. At dito tinuruan silang makisabay, makinig at sumunod sa ritmo. Kung tutuusin, maraming tao sa labas ang walang disiplina, walang routine at walang sense of community. Pero sila meron. Habang ikaw ay late sa trabaho, sila on beat. Luxury ba ito? Hindi sa mata ng mayaman. Pero sa mata ng taong galing sa kaguluhan, ang ganitong sistema ay parang reset button. Hindi ka ginawang celebrity, ginawa kang parte ng grupo. At minsan, iyon lang ang kailangan ng tao, maalala kung paano makisama. Ang CPDRC ay patunay na minsan ang kulungan ay hindi lang tungkol sa parusa, kundi tungkol sa direksyon. At habang ang mundo ay nanonood ng sayaw nila, unti-unti silang natututong gumalaw. Hindi lang sa musika, kundi sa buhay. Kaya kung iisipin mo, sino nga ba ang mas nakukulong? Ang taong may pader sa paligid o ang taong walang direksyon kahit malaya? Dumako naman tayo sa Bolivia mga kaibigan. Kapag sinabi mong kulungan, ang inaasahan mo talaga dito ay rehas, bantay, tahimik at takot. Pero sa Bolivia, may isang kulungan na kapag pinasok mo, mapapaisip ka talaga kung nagkamali ka ba ng napasukan. Welcome to San Pedro Prison. Ang tanging kulungan sa mundo na parang barangay na may pader. At oo kaibigan, may mga preso rito na may sariling negosyo. Sa San Pedro, hindi lang ikaw ikinukulong.
buhay ka pa ring nagbabayad ng renta. May apartment ka, may kapitbahay ka, may tindahan sa kanto. Kung may pera ka, may maayos kang kwarto. Kung wala, good luck na lang sa'yo kaibigan. Parang buhay sa labas pero mas hanes. Dito hindi libre ang selda. Bibili ka ng space. May mga preso na may TV, ref, lutuan at minsan kasama pa ang pamilya. Oo kaibigan, tama ang narinig mo. Habang ikaw sa labas ay hirap makabayad ng renta, may preso dito na may family room. At ang mas nakakaaliw, may mga bata sa loob ng kulungan. Hindi bilang preso, kundi bilang residente na rin. Imaginin mo iyon. Lumaki ka, ang playground mo ay kulungan. Ang normal sa'yo ay may rehas. Welcome to reality. Walang filter. May tindahan, may kainan, may tindero. Kung gutom ka, bumili ka. Kung bored ka, mag-billiards ka. Kung may pera ka, masaya ka. Kung wala, parang totoong buhay lang din. Ang San Pedro ay parang capitalism simulator. Prison edition. Walang equal opportunity. Kung may pera ka, may ginawa. Kung wala, magtiis ka muna. Hindi ito luxury dahil mabait ang sistema. Luxury ito dahil pinayagan nilang mangyari ito. May mga turistang pumasok na rin dito noon. Nagbayad at nagtour. Isipin mo, nagbabayad ka para makita ang kulungan habang ang mga preso nakatira na doon. Parang zoo, pero baliktad. Ang tanong, mas humane ba ito o mas brutal dahil ipinapakita nito ang totoo? Sa San Pedro Prison, walang ilusyon, walang palabas. Kung sino ka bago ka pumasok, mas lalala ka lang. Hindi ka ginawang masama ng kulungan. Pinapalabas lang nito kung ano ka talaga. Kung masipag ka, yayaman ka. Kung tamad ka, lulubog ka. Parang Facebook pero walang unfriend. May mga nagsasabing mali ito. May mga nagsasabing ito ang pinaka-honest na kulungan. Dito walang kunwaring pantay-pantay. Walang lahat tayo pareho. Ang buhay kahit sa loob ng kulungan ay may hierarchy. Luxury nga ba ang San Pedro mga kaibigan? Hindi sa kama, hindi sa pagkain, kundi sa kalayaan sa loob ng pader. Hindi ka kontrolado bawat segundo. Hindi ka sinisigawan. Basta marunong kang makisama, buhay ka. Ang San Pedro ay kulungan na hindi ka tinuturuan kung paano magbago, kundi hinahayaan ka maging kung sino ka talaga. At minsan, iyon ang pinaka nakakatakot. Kung sa San Pedro Prison parang barangay ang kulungan, sa Spain naman may kulungan na parang nursery. Oo kaibigan, nursery. May laruan, may kulay, may crib. Ang kulang na lang, katulong. Welcome to Aranjuez Prison. Ang kulungan na kapag pinakita mo sa nanay mo, baka sabihin niya, ay ang ganda naman dito. Ang Aranjuez Prison ay espesyal. Hindi dahil sa TV, hindi dahil sa kama, kundi dahil may mga bata dito. Hindi bisita, hindi rin turista. Mga batang literal na nakatira sa loob ng kulungan. Pero sandali lang mga kaibigan. Hindi ito horror story. Hindi sila ay kinukulong bilang kriminal. Kasama lang nila ang mga magulang nila. Pero kahit anong paliwanag mo, may isang katotohanan na ang unang bahay nila ay may rehas. Ang mga selda dito ay may mga pintura, may cartoon sa pader, may laruan sa sahig. Kung hindi mo alam kung nasaan ka, aakalain mong daycare center. Pero kapag tumingin ka sa bintana, may bantay pala. Surprise! Bakit nila ginagawa ito? Kasi mga kaibigan, ayon sa Spain, mas masama raw na hiwalayin ang bata sa magulang kaysa hayaan silang lumaki sa loob ng kulungan. Pipili na lang sila kung alin ang trauma. Kung tatanggalin mo ang mga magulang sa buhay ng bata o masisira ang emotional development. Kaya ang solusyon, ipasok ang bata sa kulungan. Modern problems require very questionable solutions. What? Sa loob ng Aranjuez, may playtime, may kulay, may tahimik na oras. Hindi mo maririnig ang sigawan ng preso. Kasi nga, bawal. May schedule para sa bata. Mas disiplinado pa kaysa maraming bahay sa labas. Pero ito ang nakakatawang parte. Ang mga preso dito, mas maingat kumilos. Kasi kapag may bata sa paligid, hindi ka pwedeng maging astig. Walang drama, walang yabang, walang gangster na may hawak na teddy bear. Ang kulungan na ito ay parang reality check. Hindi ka kriminal lang dito. Magulang ka din. At kapag nakita mo ang anak mo na natututong maglakad sa sahig ng kulungan, mas masakit pa iyon kaysa sa sentensya. Luxury ba ito? Para sa bata, oo.
May pagkain, may alaga, may aruga. Para sa magulang, hindi. Kasi araw-araw mong nakikita ang bunga ng desisyon mo. Walang mas nakakatakot kaysa marinig ang salitang mama o papa habang alam mong kulungan ang paligid. Ang Aranjuez Prison ay hindi luxury sa material. Luxury ito sa emosyon. Ang chance na hindi tuluyang masira ang pamilya, pero may kapalit. Kapag lumaki ang bata, aalis siya at ikaw mananatili. Sa labas, maraming tao ang nagsasabing sana ganyan din ang kulungan sa bansa natin. Pero ang tanong, gusto mo ba ang pinakamasayang alaala ng anak mo may rehas sa likod? Lumipad naman tayo pa Switzerland. Ang land of chocolate, watches at apparently kulungan ng mukhang hotel. Welcome to Champ Dulon Prison. Ang kulungan na kapag pinasok mo, parang may nagkamali sa Google Maps. May natural light, may tahimik na corridors, may single rooms, at may banyo na hindi mo kailangan ibahagi sa iba. Kung titignan mo, parang dorm sa college pero may isang maliit na problema. Hindi ka pwedeng lumabas. Ang Switzerland ay naniniwala na kung igagalang mo ang preso bilang tao, mas malaki ang tsansa niyang hindi maging gulo. Mga kaibigan, kung titignan mo sa labas, maraming tao ang hindi ginagalang bilang tao. Pero nakakalakad sila sa kalye ng libre. Luxury dito ay katahimikan. May gym, therapy room at common areas para sa education. Kung dati ang kulungan ay parang cage, dito parang library na may lock sa pinto. May workshops din, carpentry, sewing, small-scale manufacturing. Kung gusto mong gumawa ng coffee table, pwede. Kung gusto mong gumawa ng pillow, pwede din. Mas mahaba pa ang listahan ng hobbies kaysa sa listahan ng mga nakasuhan. Ang isa sa mga nakakatawang irony dito, mga kaibigan, ay mas maayos ang skill development sa loob ng kulungan kaysa sa maraming empleyado sa labas. May mga nagsasabi, bakit parang vacation ito? At may mga sumasagot para hindi na ulitin ang krimen. Kapag nagkamali ka dito, hindi ka ginagawang paboritong TikToker. Ginagabayan ka lang para maayos ang buhay mo. Kung dati ang luxury ay parang cake sa birthday, dito luxury ay pagkakaroon ng second chance at counting privacy. Kung may kilala kang tao na laging nagrereklamo sa office, ipaalala mo kung mas masaya ba siya kaysa sa preso dito. Dito ang pinakamalupit na bagay na pwede mong gawin sa loob ng selda ay mag-practice ng carpentry, o magtahi o magbasa. Parang sinabi ng sistema, hindi ka pwedeng magwala pero pwede kang maging produktibo. Luxury nga ba ang Champ Dulon, mga kaibigan? Hindi yung kama, hindi yung banyo. Luxury dito ay katahimikan at chance to feel human. Ang kulungan na ito ay hindi para ipanish ka lang. Ito ay para ipakita sa'yo kung gaano ka magiging functional kahit kulong ka pa. Kung titignan mo, ang bansa na kilala sa chocolate at relo ay gumagawa ng kulungan na mas maayos pa sa karamihan ng apartment mo. At sa huli, habang ikaw ay nagrereklamo sa traffic, may mga preso naman na tahimik lang, nakikinig sa mga ibon at natututo kung paano maging tao sa loob ng rehas. Welcome to Sweden, ang land of ABBA, IKEA at apparently kulungan na parang Scandinavian apartment. Welcome sa Solintura Prison, ang lugar na mas functional at minimalist pa kaysa sa studio apartment mo sa Makati. Dito hindi ka lang nakatapon sa selda. May communal kitchen, may indoor gardens, may therapist, at ang pinakamalupit, may routine. Oo kaibigan, routine. Isa sa pinakamalaking luxury sa Sweden, ang simpleng routine. Habang sa labas nakakaligtaan mo ang pagkain, trabaho at hygiene, dito may structure ka. May counselor ka rin, isang tao na makikinig sa problema mo, imbis na si boss na nagbabantang tanggalin ka sa trabaho. Ang prisoners dito, tinuturuan ng life skills, magtimpla ng kape, magluto ng pasta, mag-manage ng anger, parang adulting crash course. Mas seryoso pa sa office training, pero mas masaya, dahil wala kang manager na tutok sa likod mo. May mga educational classes din, basic literacy, vocational courses, college courses para sa brave at ambitious. Imagine mo, may mga preso na natututo sa loob habang may ilan sa labas na hindi marunong mag-Facebook o magbayad ng bills. Luxury ba ito? Hindi sa banyo, hindi sa kwarto. Luxury dito ay mental health at normalcy. Mas mahalaga sa Sweden ang pagbabalik sa lipunan ng preso nang hindi nagkakaroon ng PTSD kaysa ang mga pagpapahirap sa kanya na parang medieval torture.
Ang funny twist dito mga kaibigan ay kung sa labas nagkakandara pa ka sa traffic, dito ang biggest drama ay kung sino magluluto ng porridge sa communal kitchen. May mga nagsasabing sobrang kind, pero sa kanila, practical rules lang boss. Kung walang routine, may stress. Kung may stress, may back to crime. Simple logic lang. Scary pero effective. Dito mo mararanasan ang irony. Isang kulungan na mas maayos pa kaysa maraming tahanan sa labas. Sa Solintuna, compulsory practice ang responsibility sa garden at ikaw may supervisor na nagbabantay sa moral mo. Sa Solintuna Prison, matututo kang hindi lang magbago, matututo kang maging tao. Welcome sa Justice Center Leoben, ang kulungan na kapag tinignan mo sa Instagram baka akala mo cool dormitory. Pero surprise, may rehas sa labas ng bintana. Ang Leoben ay special, may single rooms, private bathroom at kitchenette. Kung dati ang kulungan ay parang hotel na laging fully booked, dito parang studio apartment pero may guard sa pinto. May communal spaces din para sa makihalubilo, parang co-living sa labas. Pero ang mga kasama mo dito ay mga convicted. Ang Austria ay naniniwala kung bibigyan mo ng privacy at dignidad ng preso, mas mataas ang chance na maging functional siya sa labas. Luxury ba ang Leoben? Hindi sa amenities. Luxury sa choice. Pwede kang magluto ng sarili mong pagkain. Pwede kang magbasa sa bed mo. Pwede kang mag-practice ng music. Hanggang sa hindi ka na malito kung nasa hotel ka o kulungan. Welcome sa Otago Prison, ang kulungan na kapag pinakita mo sa kaibigan mo, baka sabihin niya, wow, ang ganda ng view, parang vacation lang. Tapos sasabihin mo, pero may reya sa gilid. Otago Prison ay kilala sa outdoor activities. May rock climbing wall, may walking tracks, at may ilang bahagi na literal kang nakatingin sa ocean. Kung dati ang kulungan ay madilim at malamig, dito, sunny pa, fresh air pa, at may vitamin D pa. Luxury ba ito mga kaibigan? Ang masasabi ko lang ay oo, kung ang luxury ay hindi ka lang nakatrap sa selda. May mga prisoners dito na nagwo-workout, nagbabasa sa labas, o nagre-relax sa view ng dagat. Parang spa, pero may mandatory check-in sa guard. Kung gusto mong mag-tan, kailangan may permit. Kung gusto mong mag-swim, hindi pwede. May boundaries pa rin. Parang life, pero may rules. Ang Otago ay nagtuturo rin ng life skills. May vocational programs, gardening at sports. Kung dati ang exercise ay push-up at squats, dito pwede kang mag-rock climbing. Literal, sa wall. Mas mataas pa ang chance ng preso na maging fit kaysa sa karamihan ng office worker sa labas na nakaupo lang buong araw at nagbibilang ng mga deadlines. Ang system nila ay simple lang. Kung tutulungan mo ang preso na maging functional at productive, mas maliit ang chance na ulitin niya ang krimen. Ang Otago Prison ay parang reality check. Hindi luxury sa material, luxury ay opportunity to live better even inside walls. Ang Otago Prison ay nagpapaalala na hindi sa dami ng pader o rehas nakikita ang kabigatan ng kulungan, kundi sa mindset ng tao na nasa loob. Welcome sa Bastoy Prison. Ang Bastoy Prison ay nasa isang maliit na isla. May mga cows, chicken at goats. Kung dati ang kulungan ay gray at gloomy, dito, green, sunny at mas maraming oxygen kaysa sa office. Ang prisoners dito ay may responsibility. May farm course, may gardening, may fishing, at may freedom na magbike sa paligid ng isla. Imaginin mo yun kaibigan, mas masaya pa minsan ang preso dito kaysa sa karamihan ng tao sa labas na na-stuck sa MRT at traffic. Ang irony dito mga kaibigan, kung sa labas nagbabayad ka ng gym membership, dito natural na workout. Climb the hills, feed the goats, collect the eggs, all parts of rehabilitation, at ang bonus, may fresh eggs for breakfast. Luxury ba ito? Oo, kung luxury ay kalayaan sa maliit na paraan. Hindi ka free, pero mas malapit sa feeling ng freedom kaysa sa maraming city apartments. Ang Bastoy ay eco-friendly, wala masyadong bars, hindi mo mararamdaman ang feeling ng kulungan, hanggang sa magising ka sa realidad, na preso ka lang pala. Welcome sa Halden Prison. Ang Halden Prison ay parang resort para sa mga kriminal. May gym, music studio, library, at soft lighting. Parang spa, pero may rules at hindi mo pwedeng i-check out. Imaginin mo yun kaibigan. Mas relaxing pa minsan ang preso kaysa sa stress out millennial sa office. Luxury dito ay comfort at dignity, hindi pampasarap lang sa mata. May private rooms, natural light at privacy.
Ang Norway ay naniniwala kung igagalang mo daw ang tao kahit nakakulong, mas malaki ang chance na hindi ito uulit sa krimen. Kung dati ang kulungan ay parang punishment, dito parang education plus rehabilitation plus hotel combo. May vocational workshops din. May woodworking, metalwork at arts program. May mga prisoners na nagre-record ng music sa loob. Oo mga kaibigan, may sariling recording studio ito. Mas magaling pa minsan kaysa sa amateur band sa labas. Habang may tao sa labas nagbabayad ng studio time, may preso dito na nagre-record ng album sa loob ng Halden Prison. At walang pang late fee. May gym din dito mga kaibigan. Lumalabas na ang mga prisoner ay may mas fit pa kaysa sa mga karamihan sa labas. Habang nagre-reklamo ka sa wifi sa labas, may preso sa Halden na nagluluto sa communal kitchen, nagre-record ng music, nagwo-workout sa gym, at nagre-reflect sa buhay. Mas discipline pa at mas fulfilled pa kaysa sa karamihan sa atin. So napasyalan natin ang top 9 na pinakamaluho na bilangguan. Kung dati iniisip mo na ang kulungan ay gloomy, tight at boring, ngayon alam mo na kaibigan. Ang kulungan rin pala ay pwedeng parang resort, studio apartment o eco farm. Kung may natutunan man tayo dito, ito ay yung luxury isn't about spas, pools o TV. Luxury is chance to be human, even behind bars. Kung nag-enjoy ka kaibigan, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-hit ang bell icon. At tandaan mga kaibigan, sa mundo ng kulungan, minsan mas relax ka sa loob kaysa sa labas.